Follow for more tips kung ayaw mong maglabas ng dagdag pera dahil lang sa project delay. Alam mo ba, yung project delay na kinaiinisan mo, hindi yan laging dahil lang sa traffic, sa biglang pagulan, o kaya sa late na delivery ng materyales. Minsan, ang totoo niyan, diskarte at strategy talaga yan para sa diyaing pahabain ng project mo. At syempre, para palakihin ang kita nila mula sa'yo. Di ba pamilyar ka na sa mga linyang, "Sir, ma'am, na-delay po kasi tayo sa supplier, wala pa yung semento." O kaya, "Naku po, wala po kasing available na skilled worker ngayon, peak season po kasi." At ang classic, "Naghihintay pa po kami ng approval galing sa office kaya hindi pa masimulan." Habang paulit-ulit mong naririnig, yang mga dahilan na yan. At habang ang project mo ay delay ng delay, tandaan mo, yung metro ng gastos mo, tuloy-tuloy pa rin ang takbo. Ang daily labor cost, umaandar. Ang site expenses, patuloy. Yung upa sa equipment, tumutuloy pa rin. At sino ang sumasalo ng lahat ng yan? Ikaw. Lahat yan, ikaw ang nagbabayad. Ang masakit na katotohanan, may mga kontraktor na sinasadya talagang bagalan at patagalin ang progress. Bakit? Kasi sa bawat araw ng delay, nabibigyan sila ng pagkakataon na makasingil ng mga tinatawag na variation orders o extension charges. Kumbaga, gumagawa sila ng problema para ikaw ang magbayad ng solusyon. At ito ang truth bomb. Ang project delay ay hindi laging aksidente. Minsan, calculated move na yan mula pa lang sa simula. Ang logic nila, simple lang. Mas matagal ang project, mas maraming pagkakataon na makasingil ng additional costs. At dahil ikaw bilang may-ari, ayaw mo namang maiwanang nakatiwangwang ang construction mo, mapipilitan kang maglabas ng dagdag na budget, sabay sabi ng, "Sige na, bayaran na yan para matapos na lang." Ang tawag sa strategy na yan, budget burn strategy. Sinusunog nila ang budget mo ng paunti-unti hanggang sa wala ka ng choice kundi magdagdag. So, paano mo po protektahan ang sarili mo laban dito? Ano ang totoong solusyon? Una, kailangan mong gumamit ng weekly progress tracker. Hindi ito basta checklist lang. Dapat detalyado, may porsyento ng completion para sa bawat scope of work. Halimbawa, foundation works, 75% complete. Electrical rough-ins, 50% complete. Sa ganitong paraan, malinaw mong nakikita kung may tunay na progreso o puro kwento lang. Pangalawa, at ito ang pinaka-importante, siguraduhin mong nakalagay sa kontrata ninyo ang Liquidated Damages Clause. Ano ito? Ito ay isang provision na nagsasabing sa bawat araw ng delay na kasalanan ng contractor, may kaukulang penalty silang babayaran sa'yo. Halimbawa, piso kada araw o kung anuman ang mapagkakasunduan ninyo. This gives them a very strong reason para hindi mag-delay. Pangatlo, kapag lumagpas na sila sa napag-usapang schedule, mag-request ka ng timeline justification. Hingin mo sa kanila na ipaliwanag, in writing, kung bakit sila delayed at ano ang konkretong plano nila para makahabol. Huwag kang makontento sa verbal na paliwanag. Kailangan documented lahat. Pang-apat, at ito ay golden rule, never ever release a payment kung wala kang nakikitang actual progress sa site. Yung bayad mo dapat katumbas ng trabahong natapos, hindi ng pangakong tatapusin pa lang. Bago ka mag-release ng cheque, i-verify mo muna kung yung sinisingil nila ay tugma sa nakikita mo sa construction site. At panghuli, ugaliing kumuha ng completion milestone photos. Ito ang magsisilbing ebidensya mo. Pictures with date stamps. Kapag sinabi nilang tapos na ang pader, kunan mo ng litrato. Kapag sinabi nilang tapos na ang bubong, kunan mo ulit. Ito ang visual proof mo na hindi nila matatawaran. Tandaan mo to, ang delay, minsan hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa diskarte. Nasa sa inyo kung magpapaloko ka sa diskarte nila o kung ikaw ang gagawa ng sarili mong diskarte para protektahan ang investment mo. Kung gusto mong matuto pa ng mga paraan para hindi ka maloko at para masigurong sulit ang bawat piso na ginagastos mo sa iyong construction project, huwag mong kalimutang i-follow at mag-subscribe sa aming channel, ang Build Smart Global. Dito tutulungan ka naming maging mas matalino sa pagpapatayo ng iyong pangarap. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod,